Okay, may mga nagtatanong kasi sa akin, mga besh, kung worth it pa bang pumunta dito sa Canada. Gusto kong magbigay ng opinion noon pa, kaso lang, hindi na kasi yun yung niche ko hanggat maaari. Iniiwasan ko na yung parang mag-encourage ng tao dito sa Canada pumunta kasi hindi na talaga siya ganon ka-worth it. Kasi napaka laki ng ginagastos ng mga taong pumupunta dito. Tapos, parang suntok sa buwan ang maging permanent resident. Ang masasuggest ko lang, kung kayo ay pupunta dito, siguraduhin nyo na PR na kayo. Ganon. Landed. Kasi, paiba-iba na kasi ang policy ngayon. So, parang baka malugi lang kayo. Tulad sa mga nangyari sa mga Pilipinong nandito na, bago sila pumunta o bago sila nag-apply, maganda pa yung policy or kahit medyo magulo na, pasok pa yung mga requirements nila, pwede pa silang makagawa ng paraan para maging permanent resident until meron ng mga policy na binago na hindi na nga pwede ulit. So, parang magulo na. So, ang advice ko, kung kayo ay pupunta dito, siguraduhin nyo na lang na hindi kayo gagastos ng malaki. Tulad nung ginawa namin noon pa. Ang nagastos ko lang nung pumunta ako dito, medical lang. Tapos sana malaki ang sweldo at guaranteed 40 hours. Kasi ang problema ngayon dito sa Canada, pag nagkakaroon ng crisis, nababawasan din yung oras na binibigay sa inyo. Dati, sa amin nun, guaranteed 40 hours kami, ang alam ko. At kung hindi man, ginaranti kami ng aming employer or prioritize kami ng aming manager na 40 hours kami every week para siguradong pasok yung sweldo namin sa budget namin, sa mga gastusin namin sa bahay, at kasama na rin doon sa nagastos naming at doon sa mga papadala namin sa family namin at makaipon din para panggastos sa permanent resident namin na application. Yun yung naging purpose ng manager namin. But that's just our manager. Hindi ako masyadong very sure kung 40 hours ba yung guaranteed sa amin. Kasi ngayon, halos lahat ng guaranteed is 32 hours lang. Maswerte ka pag naka 40 ka pa. And yung 32 hours, kung minimum wage, hindi talaga siya masasapat. May matitira, pero paano ipapadala mo sa Pinas? Paano ka makakaipon ng panggastos mo pag magpa-permanent resident ka na? Kasi malaki din yung gastos. Kung hindi ako nagkakamali ngayon, mahina na ang 5,000 sa pag-asikaso ng permanent resident to $10,000 to $20,000. So, paano mo maiipon yun kung kakapiranggot na lang yung natitira sa sweldo mo? Tapos, ito pa yung mahirap ton. Kung pupunta ka dito na may utang ka pa, hindi mo na yan mababawi. Hindi mo yan mababayaran, lalo na kung magpapadala ka pa ng pagkain or ng budget ng family mo. So, mga besh, siguraduhin nyo kung pupunta kayo dito, ang sweldo nyo, 20 plus mahigit. At sagot ng employer nyo lahat, pati ticket nyo, papunta at pabalik. Kasi kung ganyan yung magiging case, una, mahirapan ka na talaga magbayad ng utang mo kung may utang ka pa. Pangalawa, wala nang guarantee na mapi-permanent resident kayo, mga besh. So, wala kayong gagawin kung di mag-ipon. Swerte nyo kung yung naipon nyo, pang gastos nyo, pang permanent resident. Pag minalas kayo, yun nga, yung naiipon nyo, pang pocket money nyo na pauwi. Para kahit papano, hindi naman kayo dihadong nagtrabaho kayo sa Canada. Tapos, uuwi kayong loan. Ito ang mahirap. Tali lang kayo sa isang employer. So, yung magiging problema ay hindi magiging ganun kalaki yung may ipon nyo. Unfortunately. Kaya lang namin ginagrab noon kasi ang laki talaga ng chance na magiging permanent resident kami. 99.9% pag pumasok ka ng Canada, permanent resident ka na.
ang kasunod nun. Kasi may PNP, ganon. Eh, ngayon, talagang 99.9% ang hindi sure na magiging permanent resident ka. Bumaliktad. So, kung pupunta ka dito, parang hindi na worth it kung barya-barya lang yung matatabi mo sa 2 years mo. Pag sunerte ka pa lang, makakadagdag pa o marirenew ang inyong contract. Kasi ngayon, pahirapan din. So, yun yung challenges ngayon ng mga pumupunta dito. Hindi na siya ganun ka-worth it. Kaya mas maganda kung pupunta ka dito, permanent resident ka talaga. Hindi na yung pakasakali ka pa o magre-risk ka pa. Kasi ang laki na ng pinagbago ng immigration ngayon. Kaya hindi na siya, para sa akin, hindi na siya advisable. Siguro after 2 years pa ulit, saka kayo mag-try. Kung gusto nyo talaga at ayaw nyo matenga, kung ako sa inyo, mag-aral kayo ng caregiver, pumunta kayo sa ibang bansa, mag-apply kayo kung saan kayo nag-caregiver na bansa para madali kayong matanggap maging permanent resident caregiver dito sa Canada. Yun na lang yung talagang pinaka-chance nyo para makapasok na mabilis at madali dito sa Canada. Or, ang narinig ko din, yung mga mamasteral, pwede na daling yung family nila, at pwedeng humata yung asawa nila, tapos may pathway for nagmamaster at saka doctorate dito sa Canada. Kaso, like I've said, nagbabago-bago, so risk pa rin yun mga besh, pwedeng tanggalin pa din yun. So, mas mainam talaga, permanent resident ka na lang kapag kapapasok ka ng Canada. Yun lang yung masasabi ko ngayon. Ngayon lang ako nag-react kasi nga, kahit ako na-stress kasi naging mga kaibigan ko na rin yung mga iba na 50-50 ang chance nila maging permanent resident ngayon dito sa Canada. Malaki din ang chance kung 2 years lang yung contract nyo tapos meron kayong open work permit na pwedeng humataw ng bonggang-bongga habang nandito sa Canada. Ang problema, baka magkaroon ng memorandum din na ipagbawal na yon na magdala ng spouses para mag-open work permit at posible din na hindi na magtanggapan yung mga company kasi kasi ipaprioritize nila yung mga walang trabaho dito sa Canada ngayon. At minsan, pag minalas ka, mapunta ka doon sa mga places na mahirap talagang makahanap ng trabaho. Yun. So, kung ako sa inyo, ipagpaliban nyo muna ang pagpunta ng Canada. Hintay mo na ng 2 years. Kasi nangyari na to before. At pinalipas muna namin ng 2 years bago siguro nakakuha ulit ng mga trabahante galing Pinas o sa ibang bansa ang Canada. Ganun. Hintay na lang. Kasi ganito talaga dito sa Canada eh. Love your own sila. Pag alam nila na may miligro yung economy, yung uunahin nila talaga yung citizen nila. Kaya nga maunlad na bansa ito. Tsaka, kaya nga maganda dito sa Canada kasi uunahin nila yung citizen nila tsaka yung mga permanent residents nila. Yun ang uunahin nila mabigyan ng trabaho kaysa dun sa mga immigrant tsaka yung mga bagong salta. Syempre, priority din. Ganun. Pasensya na. Galing din kami dyan. Alam namin yung stress ng mga taong gustong pumunta dito. And yung mga struggle nila ngayon, wala rin kami magawa kasi pamilya at kaibigan din namin yung nagsasuffer ngayon, yung naaapektuhan. Karamihan ng puting kaibigan ko na mga kabataan ngayon ay walang trabaho at nahihirapan sila maghanap ng trabaho. Kasi nga, kinukuha ng mga employer yung mga mura na immigrant at magtatrabaho ng bonggang-bongga para sa kanila. So, nasa gitna lang ako hindi ko masisi yung mga employer, hindi ko rin masisi yung mga citizen na dito, mga permanent resident, at saka yung government, kasi nga pare-pares tayong nahihirapan. Ayun. So, yun yung aking reaction. Kaya hirap akong mag-react at hirap akong gumawa ng video about this kasi una, ayoko na talagang gumawa ng video about it. Ayoko na mag-encourage muna. Plus, hati ako kasi citizen ako at marami akong kaibigan puti. At marami rin akong kaibigan na immigrant. So, talagang hati yung aking emotion about it. Kaya nasa gitna lang din ako at nandun lang ako sa tama. Yun.
Yun lang yung ma-advise ko, yun lang yung reaction ko diyan sa video na yan. Ay, yan lang din ang reaction ko sa issue na yan, mga besh. Good luck sa ating lahat. Sana matapos na tong crisis na ito. Ang tanging, ano ko lang, concern, tsaka yung panalangin ko ay sana yung mga nandito na, ma-permanent resident na lang. Tapos, ilimit na lang yung mga papunta na, at, yung mabigyan man lang sila ng chance na makaipon pa para hindi naman umuwi ng Pinas na walang ipon. Ganun. Yun na lang sana yung pinaka-prayer ko sa mga nandito na naiipit sa ganitong sitwasyon ngayon dito sa Canada.